Good day mga kosa, mainit-init pa. Pwede ka nang umorder ng bagong NMAX TechMax 2025. Nag-announce na sila ng price sa dalawang variant na 155K sa standard variant at 175,900 sa TechMax variant. Aba syempre madaming natuwa at na-excite, pero madami ding na bad trip at nainis. Natuwa ang iba dahil sa wakas, the long wait is over dahil dumating na ang complete modern specs ng NMAX 155 variant sa atin dito sa Pilipinas. Madaming nainis dahil kakabili lang nila ng 2024 variant tapos biglang lumabas itong si TechMax variant. Kaya benta malala at pasalo agad sila sa online. Idagdag mo pa yung mga kaliwat ka ng mga vlogger na araw-araw nagpo-post kahit wala pa naman yung mga unit. Kaso dumating na, kaya iyak talaga. Sasabihin ko sa dulo ng video na ito yung mga dealership na nakita ko na tumatanggap na ng reservation dito sa bagong NMAX TechMax 2025. Sa mga hindi pa nakakapanood ng vlog ko sa NMAX Turbo TechMax, ito po yung basic specs para sa inyo para hindi nyo nabalikan yung mga ibang vlog. The Yamaha NMAX TechMax specification: engine displacement 155cc, 4-stroke, single-cylinder, single overhead camshaft, 4 valves na po ito. 15 horsepower max at 8,000 RPM, 14.2 maximum torque Newton meters at 6,500 RPM. Fuel tank capacity 7.1 liters lang, and fuel injected na rin po ito with variable valve actuator. Liquid cooled na rin po ito, and of course CVT, belt drive, single dry clutch at wet sump. Compression ratio 11.6:1. Bore and stroke niya 58mm by 58.7mm. And yung TechMax Turbo version is yung meron siyang turbo Y-shift na toggle switch dyan sa manibela is allows the rider to give more acceleration sa 3 levels like low, medium, and high. Parang sa electric fan. So ayan, basically yung YEC VT nitong TechMax niya is trigger switch para sa acceleration. So mas mabilis na acceleration ang nadagdag dito sa new NMAX TechMax 2025. Yun lang po ang basic explanation dyan, wala nang iba. At syempre hindi din natin papalampasin yung in-upgrade nila after a very long time na nagtsatsaga tayo sa stock rear shock nila, dahil itong si NMAX TechMax ay naka-rear dual shock absorber na with sub-tank. Yan. At adjustable ang preload. Hindi lang yan mga chong, dalawang drive modes din, or meron ding dalawang drive modes itong si TechMax na touring at sport mode. So self-explanatory na yan, so mas mabilis yung sport mode. Yung inaantay ng iba tulad ko na TFT display interface, meron na din to with Garmin navigation, music, Bluetooth at phone connectivity na hindi trip ng iba, pero ako trip ko yan for solo ride kasi gumagamit ako ng Garmin navigation. Syempre meron din tong anti-lock braking system at traction control system, naka-smart keyless din po ito. Kaya deserve din talaga ang medyo mataas na SRP. At oo nga pala, lahat ng ilaw nito ay naka all LED na at integrated lahat ng signal lights. Yung sa harap at sa likuran, integrated na po yan. And all LED. Plus yung newly designed projector headlight ni NMAX TechMax, ayan yung solid na bago nilang update sa ilaw. Panoorin mo yung video na to, makikita mo na umaabot ng 123 kph yung TechMax. All stock po yan. Pero syempre nakita mo din yung drag race laban kay PCX na road sync ng Honda 2025 version. Laban dito kay NMAX TechMax 2025. Obviously, talo si PCX 160 road sync sa acceleration. Halos dalawang motor ang pagitan. Pero pag umabot naman ng 8,000 RPM si PCX, humahabol na ito sa NMAX 155 TechMax. Ngayong inilabas na si NMAX TechMax 2025 sa Pilipinas, malamang ang susunod na dito ay ang bagong labas din na Aerox Alpha Turbo 2025 Ultimate version na inilabas din sa Indonesia. Napakaganda din ang layout ng design nito. May forged carbon mix sa mga flarings, naka-projector headlight, at plus TFT display interface na din with lap time features. At YEC VT din ito. Same specs din sila, may navigation din ito at phone connect, Bluetooth at music. Built-in hazard passing light, meron ding malaking underseat compartment at USB charging port sa mga front compartment niya. 4 na variant ito, pero malamang ang ilabas sa atin ay 2 lang.
like yung NMAX Standard at TechMax. So malamang ilabas sa atin itong Cyber City, Aerox Alpha at Turbo Alpha Ultimate. Dapat lang din tayong makatikim ng bagong looks at modern day specs dito sa Aerox dahil parang medyo OP na ang Aerox Philippine version, nasa 140k pero drum brake pa din sa rear at basic pa din ang panel compare sa bagong Aerox Alpha Turbo. Mas okay talaga kung isusunod ng ilabas ito this year para mas madami tayong pagpipilian ng mga rider. For sure naman na hindi nalalayo ang SRP nito sa NMAX TechMax. At least may basehan na tayo at malapit na sa katotohanan. Pero may mangilan-ngilan pa din na hindi trip ang bagong update ni Yamaha dahil mas mataas daw ang maintenance kapag nasira. Sa bagay, ganoon naman talaga, lahat may masasabi ang tao, mapamaganda o pangit. Lahat yan may opinion na dapat na respetuhin. Ayan, so kayo na ang humusga kung sulit ba talaga sa 176,000 si NMAX TechMax or okay ka na sa basic 2024 model. Once again, this is Vlog Nicosa. Please subscribe to my channel and like, follow my Facebook page Vlog Nicosa. Nga pala, may TikTok din tayo, Vlog Nicosa. At ito na mga dealership na tumatanggap na ng reservation for NMAX TechMax 2025. Nandyan ang Guanzon Group of Companies at itong Mega Via Motor Dealership. So check nyo lang yung mga Facebook page nila if you want magkaroon ng reservation or early reservation dito sa bagong-bagong NMAX TechMax 2025. Napaka-solid talaga nito.